Nasa labas pala si Mang Adolfo. Nakakaawa naman po yung pamilya niya. Sana magbago na siya dahil isang pagkakataon lang binibigay. Wika ni Ben. Habang papalapit sa bahay ay nakikita ni Aling Tisay si Adolfo. Parang hindi na ito naliligo at sobrang dumi ng katawan. Kung anong suot nito nang makaharap ni Ben, ganun pa rin ang kasuotan. Katabi pa nito ang anak na parabang sinusubuan ito ng pagkain. Pero tinatapik ng kamay ito ni Adolfo na animoy, naiirita at sinisigawan pang anak nun. Magandang tanghali po. Kamusta na po siya? Bungad ni Ben nang makarating sila sa tugkaran. Makikita namang nagtataka ang anak ni Adolfong dalaga. Tinawag nito ang pangalan ng isang babae. Pagkatapos ay may sumilip sa bintana ng isang matanda. Batid noon ni Aling Tisay na asawa ito ni Adolfo. Nagtanong pa kung ano ang sadya nila pero nagwika si Ben ng, "Pag-aagalingin ko lang po si Mang Adolfo. Naaawa po kasi ako." Kitang-kita ang pagkagulat ng mga tao sa bahay na yon. Bukod sa sumilip sa bintana at nagsusubo ng pagkain kay Adolfo, ay may dalawa pang lalaki na nagpakita. Mula ito sa likod ng bahay at halatang nagtataka. Wala namang sinabi pa si Ben. Naglakad ang bata ng walang pag-aalinlangan na tumakyat ng beranda. Doon tumabi siya kay Adolfo at kinausap niya ang anak nito. Hindi nakapagsalita ang anak na mangkukulam. Para bang naniniwala sa sinabi ng bata. Tumangulang at kumabig ito papasok ng bahay. Ang naiwan na lamang sa beranda ay si Adolfo at Ben. Hanggang sa nanlaki ang mga mata ni Aling Tisay. Nang biglang nagliwanag ang mga mata ng paslit. Nagliliwanag at malasinag ng araw ito. Maya-maya pa'y pinatong ng bata ang palad sa ulo ni Adolfo. Segundo lang ang namagitan. Bigla na lang umiyak si Adolfo at yinakap si Ben. Naririnig ni Aling Tisay ang pagpapasalamat nito at paghingi ng tawad. Hindi na atim ng ginang ang sitwasyon, kung kaya naman umakyat na rin siya ng bahay at tumabi kay Ben. "Mang Adolfo, ang pagbabagong buhay ay isang beses lang para sa akin. Kapag umulit ka pa uli, magkakasakit ang katawan mo ng walang lunas. Sana'y magleksyon sa iyo ang lahat. Nga mala, pwede bang mangumpisal ka? Hindi sa akin kundi sa itaas. Isuko mo yung mga gamit mo sa kanya. Sige po, alis na kami." Wika ni Ben. Para itong malaking tao kung magsalita. Parang pastor na parang nagdidikta ang mga banal na kataganon. Bumaba ka agad ng bahay si Ben. Hindi man lamang pinansin nito si Aling Tisay. Sumunod naman ang ginang at habang papalayo. Rinig niya ang pag-iiyakan ng pamilya ni Adolfo. Kasabay nito ang pagsambit sa bata at pagpapasalamat. "Sugo ang batang yon. Sugo na pinadala dito para sugpuin ang katulad ko. Papatawad sa inyo, magbabago na ako." Wika ni Adolfo sa pamilya. Samantala, nang makarating sila sa kalsada, bigla na lamang umanong ngumiti ang bata, na siya namang ipinagtaka ni Aling Tisay. Alam niya kung gaano ito kaseryoso kanina. "Nanay Tisay, hindi ako yun ah. Si Miel yun. Baka iniisip niyong ako ang may gawa nun. Oh, ba't po parang takot ka?" "Hindi ako natatakot. Naiinis ako sa'yo bata. Sarap mong pingutin. Hindi ko alam kung anong gagawin ko. Hindi ka naman nagsasabi at kusa ka lang kumikilos. Nakakalito ka. Tapos ngayon saan naman tayo?" Sabi ko na nga ba magagalit ka? Sinabi ko naman kay Miel eh. Pasensya na po Nanay Tisay, basta sumunod lang po kayo sa akin. Siguro aabutin po tayo ng 2 araw sa paglalakbay." Wika ni Ben, na siya namang halos nagpakulo ng dugo ni Aling Tisay noon. Huminto ang ginang at tinitigan niya sa mata ang paslit. Pero nakangiti lamang ito na parang wala lang. "Ano? 2 araw? Ipapaaway mo ba ako sa nanay mo? Sa tingin mo hindi mag-aalala yon? Naku ka, hindi na to maganda Ben ha. Damay ako dito at dapat iniisip mo na ako nagpaalam para sa'yo."
Huwag ka mag-alala, Nanay Tisay. Uuwi naman tayo tapos babalik ka agad. Hindi naman porket sinabi ko na 2 araw ay tuloy-tuloy na yon. Siyempre iniisip ko din si Nanay. Mamayang gabi tayo uwi tapos babalik tayo bukas pero sa ibang lugar naman po. Anak ka nang. Ipaliwanag mo lahat. Hindi mo pinapaliwanag eh. Puro misteryo ang pumapasok sa isip ko. Hindi ka ba ginugutom ah? Baka gutom ka na dyan at dinidiktahan ka pa niyang gabay mo na magpatuloy ha. Pwede pa sabihan mo siya na nagagalit na ako sa kanya. Papaluin ko kayong 2. Hindi na nagsalita si Ben. Eto na naman, parang wala lang sa bata. Sa pagpapatuloy ng paglalakbay nila ay hindi na kinakausap ni Aling Tisay si Ben. Hinahayaan lamang niya ito kung saan sila pupunta. Hanggang sa inabot na sila ng hapon. Tansya pa niya kapag bumalik sila pa uwi. Tiyak na gabi na sila makakarating. Nag-aalala na si Aling Tisay. Natitiyak ng ginang na sa mga puntong ito ay nag-aantay na si Nanay Annabel. Narito na po tayo. Nanay Tisay, ba't ka nakatulala dyan? Dumating na tayo oh. Dumating saan? Gubat na to tapos dumating na. Ano namang sadya natin dito? May mga alam ka po ba sa mga nilalang na kampo ng dilim? Yung tao lang tapos pumapangit yung mukha kapag gabi? Yun po yung sadya natin dito. Nanlaki ang mga mata ni Aling Tisay. Kaagad naglaro sa isipan niya na aswang ang gustong iparating ng bata. Napasign of the cross ang babae. Pero kasunod naman noon ang pagmamaktol at pagbibitaw ng mabibigat na kataga. Hanggang sa pagtingin niya sa paslit sa gilid niya, wala na ito. Nakita niya itong naglalakad patungo sa masukal na gubat. Ito na naman Sana pala'y hindi na lang ako sumama. Malapit nang maggabi at tiyak na may mga aswang na sa lugar na ito. Hoy, sandali. Loko to, hindi ako pinapansin. Oy! Sambit ni Aling Tisay nun. Mabilis itong naglakad at sinundan kaagad si Ben. Pagkapasok nila ng gubat ay merong maliit na daanan na parabang patungo pa sa pinakaliblib na lugar. Sa mga sandaling ito ay makulimlim na at maya-maya'y tuluyan ng kakainin ng dilim ang liwanag. Kinakalabit ni Aling Tisay ang paslit pero hindi ito nagsasalita. Patuloy lang sa paglalakad. Hanggang sa makarating sila sa lugar na kung saan may iilang bahay na magkakalayo. Karaniwang tirahan lamang ito na gawa sa pawid. Pero nakakakilabot ang postura ng lugar. Parang iniwan ng panahon. May mga bahay nga pero hindi na pangalagaan ang paligid nun. May kakaibang amoy pa na parang mabantot o panis na ihi. Ben, magsalita ka naman anak ko. Natatakot na ako. Huminto muna tayo. Inangat ng bata ang kamay at may tinurong lugar. Ang sabi nito ay doon daw sila banda hihinto. Hindi napakali si Aling Tisay dahil ang tinuturong lugar ni Ben, may bahay doon na iba kumpara sa nakikita niya sa paligid. Malaki kasi ito na parabang mula pa noong panahon ng banyaga. Tapos ay ginagapangan ng mga baging ang dingding hanggang bubungan. Naku, lagot na. Bahay na ata ng aswang ito. Ben, hihimatay na ako, Ben. Anak, sus. Nang makarating sila sa tapat ng bahay ay bigla na lang nabukas ang pinto nun. Kinilabutan si Aling Tisay. Napakadilim sa loob ng bahay. Bagamat takip silim na pero dapat ay may maaaninag pa siya. Pero hindi niya makita ang loob. Mag-aantay lang po tayo dito. Lalabas yan, alam ko. Hindi po yan makakatiis. Hindi na lang nagsalita pa si Aling Tisay. Abot langit na ang kanyang pananalangin na sana'y walang mangyari sa kanilang dalawa. Pero nakikita niya naman sa bata na sobra pa rin kampante ang mukha nito. Para bang hindi alintan nito kung gaano ka nakakakilabot ang lugar na yon. Hanggang sa umupo si Ben sa tabi ng isang puno. May tumbang niyog doon na kinakapitan ng makapal na kabote. Tumabi na rin si Aling Tisay. May nakita ang ginang sa may unahan. Kasunod ito ng malaking bahay na luma. Pero iba ang nasa likod. Malinis kasi at para bang may nakabakod na ibang daan na nun.
Wala na. Kinuha na ni Aling Tisay ang ribultong pungkol at hinalik-halikan. Kasabay nito ang pagsambit ng iba't ibang dasal na natutunan ni Aling Tisay noon. Biglang tumitig sa kanya si Ben. Nakikita sa mukha ni Ben na parabang nagtaka. Nanay Tisay, kahit hindi po kayo humawak ng mga ganyang bagay, makakarating po yung dasal nyo sa itaas. Basta po buo ang paniniwala nyo. Sabi po sa akin ni Jeremiel. Napatigil si Aling Tisay. Hindi niya inaasahan na pupunayin siya ng bata, lalo na't nagdarasal lamang siya gamit ang bagay na mula pa sa mga ninunong komadrona. Sumabat si Aling Tisay. Ayon dito'y pinaniniwalaan daw nila mga bagay na may hiwaga. Kagaya na lamang umano ng hawak niyang ribultong pungkol. Na dati pa, ito na ang gamit ng kanyang kaanak. Hinahaluan din ito ng orasyon para mabisa ang pagdarasal. Nanay Tisay, ang pananalangin po hindi dinadaan sa ibang bagay. Dinadaan po sa paniniwala ng diretsyo na may lumika. Bagamat may mga bagay na matatawag na mahiwaga pero hindi po ito ang kasangkapan para iparating mo sa Panginoon ang panalangin. Dagdag pa ng binata, karamihan sa mga taong nahuhumaling sa karunungan, tinuturing na umanong Panginoon ang mga gamit. Halimbawa, ang mga ribulto at kung ano-ano pang mga bagay na hindi pangkaraniwang nakikita sa kalikasan. Hindi nakakibo si Aling Tisay. Hanggang sa nabanggit na ng paslit ang mga mutya at medalyon, na siya namang mas lalong nagpataka sa ginang. Paanong nagkaroon ng alam ang paslit sa mga gamit na ito pero, yun nga, saan niya ito natutunan? Nagpatuloy si Ben at sinabing wala naman umanong masama sa mga gamit kung pagpapasya mismo ito ng tao. Pero mas mabisa umano ang panalangin na diretso sa Ama. Hindi kasi ito sinasakyan ng kapangyarihan ng dilim. Mapanlin lang umano ang mga demonyo at alam nila ang kahinaan ng isang tao noon. Kung minsan, ang demonyo ay nagpapanggap na mahiwagang bagay na siya namang dahilan para isipin ng mga tao na isang milagro. Sasambahin na tinuturing ang bagay na yun na pangalawang Panginoon. Ang mangyayari, lalakas lamang ang kapangyarihan ng kadiliman. Ang pagkakarga umano sa mga gamit ay maling paraan dahil ang iba dito ay pwedeng nagtataglay ng lakas na hindi galing sa Ama. Kahit ang mga orasyong Latin umano ganun din. Ang mga kataga umanong yun ay madali ding maintindihan ng mga kampon ng dilim. Pero ito din ang mga katagang posibleng gamitin ng kampon ng dilim na ito para manipulahin ang isip ng isang tao. Nag-iisa lamang umano ang Panginoon at walang iba, kundi ang may likha. Teka, pinangangaralan mo ba ako eh? Bakit lagi kang nakaharap sa altar? Tanong ng ginang. Hindi ako nakatingin sa altar. Kung hindi natapat lang kung saan lagi nagpapakita sa akin si Miel. May iribulto po sa altar. Pero ang panalangin ko hindi po pinapadaan sa kung anong imaheng nakikita ko. Mula po sa puso ko at diretso sa sinasamba. Nanay Tisay, kahit anong bagay pwedeng gamitin ng isang tao. Mutya, medalyon, kahit bato at ilan pang mga nagkaalat sa paligid. Kagaya na lang po ng hawak mo. Pero gaya ng sinabi ko, mapanlin lang po yung demonyo. Alam po nilang kahinaan ng isang tao. Magbabalat kayo sila at iisipin ng isang tao na nagpapahiwatig sila ng milagro. Nakukuha niyo po ba yung ibig kong sabihin, Aling Tisay? Ay, Nanay Tisay pala. Seryoso naman kasi na mukha niyo eh. Sandali, seryoso ka ba o pinagkakatuwaan mo lang ako bata ka? Hindi po sa akin galing yung mga katagang yan, Aling Tisay. Nay Tisay pala. Tingin ko totoo po yun lahat dahil ito pong si Miel isa sa mga sugo. Nga po pala, pagsapit ng dilim, kapag may lumabas po sa bahay, upo lang po kayo ha. Ako na pong bahala. Sa pagkakataong ito, bagamat namangha si Aling Tisay sa mga sinabi ni Ben, napalitan naman ito kagad ng pangingilabot. Padilim na ng padilim ang lugar, at tiyak mamaya-maya lang ay lalabas ng sinasabi ni Ben. Alam niya at malakas ang kutob niyang aswang ang nasa loob ng bahay. Pero ang tanong, ilan naman kaya?
May tiwala naman siya sa bata dahil napuksa nga nitong malakas na mangkukulam. Pero malaking katanungan kung ilang aswang ba ang meron sa lugar. Isang beses na nakakita ng totoong aswang si Aling Tisay. Ito'y minsan siyang nagpaanak ng taga-ormok. Paano ba naman kasi pagkatapos mapaanak ang isang ginang? Pagka-uwi niya ay binagat siya ng nilalang. Siya daw kasi ang nagligpit sa ulunan o bahay bata para ilibing yon. Marahil ay naamoy ito ng aswang at sinundan siya pag-uwi. Tao lang pero mabagsik at napakabaho umano. Pamilyar pa sa kanya ang amoy sa lugar kung saan naroroon sila ni Ben. Ito din yung amoy kung kailan siya binagat. Mabantot pa sa ihi at halong bulok na patay umano yon. Hanggang sa tuluyan ng dumilim ang kapaligiran. Wala silang kibuan ni Ben. Kinuha naman ni Aling Tisay ang dalang posporo at nagningas ng ilang mga tangkay. Kahit papano ay may liwanag at init na nagpapawala ng kanting takot nun. Isang oras mula noon ay biglang tumayo si Ben. Tiningnan lang maigi yun ni Aling Tisay. Nanginginig ang kamay ng bata hanggang sa maya-maya pa. Unti-unting nagliliwanag ang kanang kamay ng paslit. Nagliliwanag din ang mga mata ito kahit nakatalikod. Dahil may tama ng liwanag sa dingding ng bahay. Hindi na ito si Ben. Ang gabay na marahil ang nagdidikta sa katawan ng bata. Mahabaging langit, dagdagan niyo pa po ng gabay namin sa lugar para sa sukdulang proteksyon, Diyos ko. Maya-maya'y kumalabog na lang bigla ang loob ng bahay. Parang may nagwawala. Kumalampag ang dingding at rinig ni Aling Tisay ang kakaibang hilik. Pero hindi pang karaniwang hilik ito. Para itong dambuhalang halimaw. Huwag mo nang antayin na pumasok ako ng bahay. Dahil kapag nangyari yon, isipin mo na lang na nagpapatiwakal ka. Labas ka dyan. Hindi nakapagpigil si Aling Tisay. Tumayo at mabilis na tumabi kay Ben. Natakot ang ginang na baka may humablot na lamang sa kanya mula sa likuran. Pagtingin niya sa mukha ng bata, parang hindi na talaga ito si Ben noon sa kadahilanang pumuti ang kilay nito. Tumangos ng konti ang ilong habang yung mga mata naman parang bumbilya sa liwanag na nagpapatay sindi. Samantalang patuloy naman sa pagkalampag ang loob ng bahay. Hanggang sa narinig niyang nagbuntong hininga ang paslit at umabante ito ng lakad. Narating nito ang tapat ng pintuan nun. Muling sinangbit ng paslit ang nasa loob. Pero ayaw pa ring lumabas. Tarantang-taranta na si Aling Tisay. Paglingat niya ng saglit sa bata, laking gulat niya nang bigla na lang may sumulpot palabas ng bahay nun. Kitang-kita niya sa mga mata ang isang tao na nakahubot-hubad habang sinasakal si Ben. Lalaki, mahaba ang buhok nito at ang itim na mga mata. Napapaungol si Ben at halatang nasaktan. Nawala din ang pagliliwanag ng mga mata at kamay. Lalapit sana si Aling Tisay kaso tinitigan siya ng masama ng nilalang. Kitang-kita ni Aling Tisay ang pagbuka ng bibig nito na may pantay at matutulis na mga ngipin. Sus Maria, bitawan mo yung bata. Sa ngalan ng Diyos, lubayan mo siya. Ako ba'y tinatakot mo? Ang Diyos na sinasamba mo minsan ko nang sinamba. Nanghihingi ako ng tulong sa kanya pero wala. Hindi nawala ang sumpang nakalukob sa pagkatao ko. Nanatiling gutom ako sa laman. Lakas ng loob niyong hamunin ako. Ikaw bubwit ka. Napakatalas ng dila mo. Hindi ako bubwit. Mas bubwit ka pa kung titignan kumpara sa akin. Ito ka lang. Ito lang ang lakas mo. Ganito kakaliit para sa akin. Sabat ni Ben, habang nakaangat ang isang daliri nun. Ang ibig sabihin ng bata ay sinlaki lamang umano ng daliri para sa kanya. Ang aswang na yon. Humalakhak ng humalakhak ang nilalang. Binitawan si Ben at sinabing umuwi na lamang ito. Gusto ko yung angas mo.
Gusto ko yung ugali mo. Dahil dyan hindi kita papatulan. Umuwi ka na. Hindi ako nagbibiro at huwag mo akong piliting magalit. Mamamatay ka kapag nangyari yon. Kung ako sa'yo, isusuko ko yung sarili ko. Wika ni Ben. Sabay lakad palapit doon sa nilalang. Kitang-kita ni Aling Tisay kung paano manigas ang katawan ng aswang. Parang kagaya ng nangyari kay Adolfo. Nakatingala si Ben at inangat nito ang kanang kabay, sabay dampi sa dibdib ng aswang. Ilang segundo ang namagitan. Bumitaw na si Ben at nagwika ng, Hindi buo yung paniniwala mo kaya hindi naaalis ang sumpa sa katawan mo. Pero wala ka nang dapat pang ikabahala. Mararamdaman mo na lang ang pagbabago sa katawan mo mamaya. Inalis ko na yung sumpa. Anong ginawa mo sa akin? Ba't hindi ako makagalaw? Maghintay ka. Apurado. Sabi ko mamaya pa yung mararamdaman mong pagbabago. Kulit mo din eh. Tsaka ba't kita pagagalawin ito na nakakatakot ka kaya? Kahit sobrang taas na umano ng tensyon, nawala ito bigla at napalitan ng pagkatuwa ni Aling Tisay. Iba na ang dating ng pananalita ni Ben. Nawala na rin ang pagbabago sa mukha nito at parang inis na inis. Yun bang batang parang nagtatampo? Yun ang nakikita ni Aling Tisay kay Ben. Alam niya sa sarili na kumalas ng gabay kaya nagbalik na sa pagiging pilyo ang bata. Hanggang sa bigla na lang bumagsak sa lupa ang lalaking aswang. Sumuka ito ng sumuka at pagkatapos noon ay gumapang ito paatras hanggang sa sumandal na sa dingding ng bahay. Tinabunan pa nito ang maselang bahagi na parang nakaramdam ng pagkahiya. Oh, may nagbago ano? Nahiya ka na din. Nakahubot-tubad ka pa naman. Nagmamatigas pa yun, natagalan tuloy kami. Sana lumabas ka na lang kanina pang maliwanag eh. Kupad mo din. Magaling ka na. Tara na po, Nanay Tisay. Teka, sino ba kayo? Sandali, totoo bang gumaling na ako? Paulit-ulit ka din. Sinabi nang gumaling ka na. Umuwi ka na sa inyo. Ang pangit ng bahay mo dito. Si Aling Tisay ay hindi kaagad na proseso sa isip ang buong kaganapan. Lumapit ito sa tao para suriin. Nakita niyang maayos na mukha at hindi na rin maitim ang mga mata. Natitiyak akong pinagaling ka ng bata. Ano bang pangalan mo? Tirso po, Manang. Ay dyan ako nakatira sa kabilang bahay. Pero tinaboy ako dahil nayanggaw ako. Ano po bang meron sa bata? Talaga bang gumaling na ako? Totoo ba? Sugo ang bata. Maniwala ka na lang sa kanya. Totoo at gumaling ka na. Kilala mo ba si Adolfo? Pinatumba ng batang yan at yun nagbagong buhay na. Sino ba yung yumanggaw sa'yo? Hindi ko alam. Basta 2 taon nang nakalipas doon ako sa baybay nun. Tapos pag uwi ko naging ganito na ako eh. Papakisabi sa kanya maraming salamat. Pero ano po bang pangalan niya? Ben. Ben ang pangalan niya. Asahan mo lahat ng masasama dito sa lugar ay magbabago na. Huling wika ni Aling Tisay at tumalikod na ito. Habang papalayo ay narinig niya ang pagsisisigaw sa tuwa ni Tirso. Kasabay pa nito ang pagsambit sa pangalan ni Ben. Nagpapasalamat siya sa bata noon. Samantalang sa mga sandaling yun naman ay hindi na makita ni Aling Tisay si Ben. Mabilis siyang naglakad para maabutan ito hanggang sa nakarating na lang sila sa labasan ng liblib na lugar. Pero hindi niya pa rin nasisilayan ng bata. Nako na, ito na naman. Ben, alam kong naririyan ka lang. Huwag mo akong tinatakot Hindi magandang pagkakataon ito. Ben, nasaan kang pilyo ka? Wala namang ganyanan, Ben. Paulit-ulit na sinasambit ni Aling Tisay ang bata nun. Pero hindi ito tumutugon sa kanya. Kung kaya naman nagdampot ng tangkay ng niyugang ginang at tinayos ito para gawing sulo. Nang magkaroon na ng apoy, hinagilap niya ang paslik pero hindi niya pa rin nakikita. Kung kaya naman naglakad na lamang si Aling Tisay paalis dun sa lugar na yon.
hanggang sa nakita niya ang paslit na nakatayo sa unahan. Nasa bandang kalsada na yung bata pero hindi siya pinapansin. Nang malapitan niya ito ay pinagalitan niya ang bata pero hindi daw siya kinikibuan. Hanggang sa tamaan ng liwanag ang mukha ng paslit. Dito ay nakita ni Aling Tisay na nakasimangot ang mukha nito. Gusto ko nang umuwi pero, Nanay Tisay, may banta na nakaabang sa atin. Hindi ako sigurado kung ano pero ang sabi ni Miel, hindi daw pamilyar sa kanya yung presensya. May nilalang daw, may kasama ding tao. Ano? Nasaan banda? Naglakad si Ben. Sumunod si Aling Tisay. Hanggang sa inangat ng bata ang kamay at kaagad namang tiningnan ng ginang kung saan ito nakaduro. Doon sa madilim na bahagi. Kaya naman tinungo yun ni Aling Tisay at inangat ang sulo. Pero wala naman siyang nakikita kung hindi ang napakalawak na sakahan. Hindi po dyan. Doon sa unahan pa. Sa kabilang banda. Doon naman tayo dadaan at inaabangan niya ako. Dapat sinabi mo na nasa malayo. Nagmukha akong ewan. Saan ba? Sa bagay, doon nga tayo dadaan kasi paikot naman ang kalsada. O ngayon, anong gagawin mo? Ay naman kay Ben. Haharapin niya pero nagbigbigay babala sa kanya si Jeremiel. Delikado umano ang ganoong tao dahil may gabay din ito na katulad niya. Naguguluhan si Aling Tisay sa mga nabanggit ng bata. Dahil pala isipan ito, kung ang sinabing katulad niyang may gabay, ibig sabihin kaparehan ni Ben ang nakaabang. Isa ding sugo. Pero dapat hindi tatawagin ng bata na isa itong banta, di ba? Kung kaya't litong-lito ang babae nun. Hanggang sa bigla na lang pumasok sa isip na baka ang nakaabang sa kanila. Isang antingero. Sa pagkakaalam ni Aling Tisay, ang lehitimong biyasa ay may mga gabay. Pwedeng katulad ng kay Ben. Pwedeng lamang lupa. Pwede ding alagad ng dilim. Pero ang tanong, bakit hindi malaman-laman ni Jeremiel kung ano ito? Dahil kung demonyo pa, dapat sinabi na ito ni Ben eh. Kaya iisa na lang ang nasa isip ni Aling Tisay. Malamang ay engkanto ang nilalang na tinutukoy ng bata noon. Muling tinong ang bata sa kung anong gagawin. Sa pagkakataong ito ay hindi na kumibo pa si Ben. Naglakad ang paslit at napakakalmado lang. Sumunod na lang si Aling Tisay pero habang nangyayari ito ay iniisip niya ang nanay ng bata. Paniguradong hindi na mapanatag ito dahil matagal silang nakabalik. At kung umuwi man sila ngayon, natitiyak siyang aabutin ng madaling araw. Magpaganon pa man ay nagbuntong hininga na lamang ang ginang at nagsawalang bahala na. Ilang sandali lang, nakakita siya ng taong nasa tabi ng kalsada. Nakaupo ito sa gutter. Nakayuko. Para itong lasing na may bote ng alak na katabi. Patuloy sa paglalakad si Ben. Mga ilang distansya lang sa kapalang huminto ang bata. Huminto din si Aling Tisay pero gumilid ito sa tabi ng kalsada. Magandang gabi po. Halata naman na inaabangan niyo ako. Kung pwede po wag ka nang magkunwari pa. Bungad ni Ben. Para bang hindi alintana ng bata ang banta. Sa kabila ng mga sinabi ng paslit, nanatiling nakaupo ang lalaki. Hanggang sa unti-unti nitong pinipihit ang ulo at tumitig kay Ben. Dito ay napagtanto ni Aling Tisay na hindi matanda yung lalaki. Parang nasa 30 taong gulang lang. Walang emosyon na mukha nito. Kalmado din at marahang tumayo. Matangkad na tao tapos makisig ang pangangatawan. Maitsura na hindi mo aakalaing may taglay na abilidad. Magandang gabi din sa'yo, Ben. Alam kong nararamdaman mo ako. Pero napapanatili mo yung pagiging kalmado. Malaki ka na. Nakakatuwa naman. Manang-mana ka sa nanay mo. Wika nito. Nang mga sandaling ito ay binalot ng pagtataka ang pagkatao ni Ben. Paano ba naman kasi?
Kilala siya ng lalaki maging ang kanyang nanay Annabel. Naging taliwas ang kanyang inaasahan. Yung banta na naramdaman niya ay tila ba nag-iba ang ihip ng hangin nun. Gumagaan ang pakiramdam ng bata na animoy. Kilala niya rin ang tao. Pero hindi nagpakumpiyansa si Ben. Tinitigan niya ito ng mata sa mata at unti-unting umaabante ng lakad papalapit. Wala namang kahina-hinalang kinikilos yung lalaki. Hindi man lang naghanda sa sarili habang paparating ang bata. Para bang hinahayaan lamang nito si Ben. Sandali, Ben. Huwag kang lalapit, baka nililin lang ka lang yan. Abiso ni Aling Tisay. Hanggang sa tuluyan nang nakalapit ang bata at dito ay pinandilatan niya ng mga mata ang lalaki. Pinag-aralang maigi ng paslit kung anong gagawin nito sa kanya. Pero wala naman. Salip ay ngumiti pa na wari ba'y tuwang-tuwa sa kanya ito. Bakit? Bakit mo ako inaabangan? Kung wala ka naman palang gagawin. Magtititigan na lang po ba tayo? O gusto mo ako nang unang gagawa ng hakbang para simulan ka agad natin ang gusto mong mangyari? Napapatakip na ng bibig si Aling Tisay. Alam niya sa sarili na anumang oras na may mangyayaring labanan ng dalawa. Nakakatuwa ka talaga. Wala naman akong balak na masama. Napadaan lang ako at naramdaman kita. Pamilyar ka sa akin at hindi ko yun may pagkakaila. Ano bang mga sinasabi mo? Hindi kita maintindihan. Sino ka? Wala ka naman palang balak, bakit pinaparamdam mo sa akin kanina yung banta? Tanong ni Ben. Ganun na lang ang pagkagulat ng paslit. Nang may mga binitawang kataga ang lalaki na siyang nagpabago ng kanyang pananaw noon. Mateo ang pangalan ko. Noon pa man gusto ko nang magpakita pero hindi pwede. Isa ako sa naging dahilan para maging sugo ka. Nakikita ko yung sarili ko sa nung bata pa ako, anak. Wika noong tao na nagpakilalang Mateo. Matapos makapagsalita, bigla na lang itong naglaho.